Mahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta na ho kayo? Kumusta na? Mabuti naman na sinisimulan natin ngayon ang mga simbang gabi. Pero alam niyo ho, nitong nakaraang buwan, ako po ay nagpunta sa Roma at doon ay meron po akong mga rosaryo na dala-dala at na-bless doon sa Roma, no? At magtatanong po ako ng tatlong tanong, ano? Kung sino po yung makakasagot doon sa tanong na yon ay meron po nitong meron nitong rosaryo, no? Galing po sa Roma. At yun din po yung tema ng aking pong homily, ano, ngayong gabi. Madali lang po yung mga tanong, ano? So kung sino po yung mauna na makasagot, so sa kanya po mapupunta to. Ako po ang magmimisa sa inyo gabi-gabi, ano? At gabi-gabi meron po tayong tatlong tanong. Okay? Okay ho ba ho yun? O, sige po. Unang tanong, ano? Ilang araw ang simbang gabi? Ilan? 9. O, sige. Thank you. Pakibigay sa kanya. Pakibigay. Ayan. Na-bless na po yan, ano? Galing sa Roma na rosaryo. Pangalawang tanong, ayan, pangalawang tanong. So, una, tinanong natin ilang araw ang simbang gabi? Siyam. Pangalawang tanong, yung Misa de Gallio, ano ang ibig sabihin ng Gallio? Tandang, very good, ano? So, para sa, thank you. Ang ibig sabihin ng Misa de Gallio, yung Gallio, ibig sabihin ay misa ng tandang, ano, yung manok, ano? Mamaya po, i-discuss ko po sa inyo yan. O, panghuling tanong. Yung panghuling tanong ay, yung kantang kampana ng simbahan, familiar kayo doon sa kanta, no? Kampana ng simbahan ay nangigising na. Ayon doon sa kantang kampana ng simbahan, ano raw ang tungkulin natin? Ano po? Hindi, yung pong bata pong nagtaas na kamay? Mali po yun. Ha? Paki ano ko ano? Lapit dito. Nights. Ano raw ang tungkulin natin? Sabi doon sa kantang ang kampana ng simbahan. Ano yon? Oh, sige. Oh, next. Yes. Oh, next. Tomorrow, tingnan natin. Ano? Sino po makakasagot? Magsimba, hindi po. Ano ang pananagutan daw natin? Yung mismong lyrics. O, kantahin nyo. Meron doon. Sinasabi, pananagutan natin. Taas ang kamay. Panalangin. O sige, bigay po sa kanya itong isang rosaryo. Panalangin. Okay. So tomorrow uli, meron uli tayong tatlong rosaryo galing sa Roma, no? Tayo po ngayon ay nasa unang gabi ng simbang gabi, ano? Tinatawag natin itong simbang gabi kapag gabi ginagawa. O kaya kapag madaling araw, tinatawag din itong Misa de Gallio, no? Yung misa ng tandang, no? Ng mga manok, no? Na tumitilaok. At itong simbang gabi ay hindi lamang simula ng tradisyon, bagkus ito ay simula ng isang desisyon. Yun po yung unang gusto ko pong pagnilayan natin, ano? Ang simbang gabi ay hindi lamang isang tradisyon na ginagawa natin taon-taon. Bagkus ang simbang gabi ay isang desisyon. A decision to wake up in the morning para doon sa mga nagmimisa de Gallio. Isang desisyon na magsisimba tayo kahit pagod galing sa trabaho, kahit maraming mga pinagkakaabalahan, subalit nandito tayo ngayon at tayo'y nagsisimba. Ito ay isang desisyon na tayo ay magsisimba sa loob ng 9 na araw para tayo ay sumamba at magpuri sa Diyos. Alam nyo, hindi po aksidente ang ating pong pagsisimbang gabi.
Ang simbang gabi ay hindi basta-basta misa sa gabi o sa madaling araw. Ito po ay isang panawagan. Una, siyam na gabi, siyam na madaling araw. Anong ibig sabihin nun? Sakripisyo. Sakripisyo. Na kung titingnan natin mga kaibigan, sa loob ng siyam na araw, tayo ay handang magsakripisyo, handang magmisa, handang magsimba. Siguro magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Sa simula pa lamang ng simbang gabing ito, handa ba akong magsakripisyo? Sapagkat ang unang punto sa ating pagninilay ngayon ay, ito ay isang desisyon. Ang simbang gabi ay hindi lamang tradisyon, bagkus ito ay desisyon natin na tayo ay magsasakripisyo, maglalaan ng oras, maglalaan ng sandali, kahit na tila baga nakakaantok na, kahit tila baga uncomfortable na, pero babangon at babangon tayo. Simbang gabi is not convenient. Kulang sa tulog, malamig sa madaling araw kung minsan, sa gabi naman napaka-traffic para pumunta sa simbahan, minsan pagod na pagod ka na galing trabaho, minsan ang dami-dami pa nating mga problemang hinahaharap, and yet, here we are. Nagsisimbang gabi tayo. That is already a sacrifice. You know, the church invites us to a 9 days, not because God needs 9 days. Hindi kailangan ng Diyos yung 9 na araw natin ng pagsasakripisyo. Hindi kailangan ng Diyos yung bagay na iyon. Pero sa pagsasakripisyo natin, na ipapakita natin, nagkakaroon ng puwang ang Diyos para sa ating puso, para sa ating kalooban. Bakit? Kasi kapag meron tayong sinasacrifice, oras man yan, tulog man yan, di ba? Yung conforming buhay man yan, pero kapag sinasacrifice mo yon, kapag meron tayong inaalis, may puwang na binubuksan sa atin ang Diyos. At yan po ang unang aral ng ating simbang gabi. God enters where there is space made by love. Ginagawa natin ang simbang gabi hindi lamang isang tradisyon, bagkus ito ay isang desisyon ng pag-ibig. Kung walang sakripisyo, walang paghahanda. Kung walang paghahanda, hindi natin mapapansin na darating si Kristo sa atin. So yun po yung significance ng 9, Siyam na araw, siyam na gabi, siyam na madaling araw. Ito ay isang sakripisyo. Yun po yung una. Pangalawa, ano yung pangalawang tanong? Sa Misa di Gallo, anong ibig sabihin ng Gallo? Diba? Sabi kanina, yun yung tandang, yun yung tumitilaok sa umaga. Why so early? Bakit madaling araw yung pagsisimbang gabi? Pwede namang magsimbang gabi magsimba ng maaga. Bakit kinakailangan gumising ng alas 4? Alam niyo po, sa ibang simbahan, meron silang Misa di Gallo ng 1:00 ng madaling araw. Doon sa Commonwealth, ang misa nila doon 1, 2, 3, 4, and 5. Puno lahat ng tao yung kanilang misa. Bakit? Bakit madaling araw? Bakit din tinawag na Misa di Gallo? Alam nyo, yung tandang ay tumitilao, hindi para magising lang ng katawan, kung hindi para ipaalaala sa atin na merong bagong umaga. Yung manok pala, kaya pala yan tumitilaok lang, hindi lang para gisingin tayo, kung hindi para ipaalaala sa atin, anak, may bagong umaga. You know, in the Bible, the rooster is a reminder. It reminds Peter of his denial. But also, the rooster reminds Peter of God's mercy. It reminds us that every morning is a chance to begin again. The Misa di Gallo tells us, huwag kang matulog sa pananampalataya. Do not sleep during Advent season. Do not sleep through your responsibilities. Do not sleep through the coming of the Lord.
Christmas will come, whether we are awake or not. But the question is, are we ready to recognize Him? Ganun pala ho, ano? Magandang tingnan natin yung imahe ng rooster na tumitilaok, nagpapaalaala sa atin, may bagong simula, may bagong pag-asa. Kung sa nakaraan tayo ay nalumbok sa kasalanan, maaari tayong magbagong buhay, maaari tayong magbago. Metanoia, ika nga. Kaya nga ito yung paanyaya sa atin ng simbang gabi. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, ano yung pangatlong tanong kanina? Sabi doon sa awiting, anong title nun? Title sa kantang kampana ng simbahan. Ano raw ang tungkulin natin? Ang tungkulin natin ay panalangin. Tungkulin natin ngayong Pasko ay manalangin. Prayer is not an escape from responsibility. Prayer is our mission. Ang panalangin ay hindi lang paghingi sa Diyos. Kung minsan, tinitingnan natin itong simbang gabi na ito parang wishing well. Di ba? Na meron akong wish, kaya ako magsisimbang gabi. Na para bang meron tayong dala-dala na barya, na kapag hinagis mo at na-shoot, yes, matutupad ang aking kahilingan. Pero hindi po ganun ang simbang gabi. Ang panalangin ay hindi lang paghingi, bagkus ang panalangin ay pakikinig. Pakikinig. When we pray during the simbang gabi, we are saying, Lord, align my life with your will. You know, this Christmas, prayer becomes our duty to pray for our family, to pray for our work, for our country, for those who have lost hope. Hindi sapat yung dekorasyon kung walang dasal. Hindi sapat yung mga handa kung walang malasakit. Prayer must lead to action. Forgiveness, generosity, patience, and service. That is our Christian responsibility, my dear friends. Not just to celebrate Christ, but to carry Christ to others. Meron pala tayong pananagutan ngayong simbang gabi, panalangin. Simbang gabi teaches us this, on this first day, tatlong bagay. Sacrifice forms us. The wake-up call converts us. And prayer sends us on a mission. So as we begin these 9 days, may we not just complete a novena, but allow God to complete something in us. Gumising tayo, hindi lang sa umaga, kundi sa panawagan ng Diyos, because the child we are waiting for does not come to those who are merely busy, but to those who are awake, willing, and prayerful. Mga kapatid, sinisimulan natin ngayon ang simbang gabi. Bigyan nawa tayo ng Diyos ng kanyang awa, ng lakas, para maisakatuparan natin at matapos natin ito. Amen.